Mga lods, may bago tayong tutorial ngayon. Yung dalawang blue water lights, i-transfer natin yan dito mismo sa telescopic natin ilagay itong kabilaan, kasi kapag dyan laging tinatamaan ng putik pag umulan, at saka hindi siya sumasabay sa pagliko. Yung ilaw may iwan sa pagliko, kaya i-transfer ko dito gamit itong bracket. Ito. Oh my God! Yan, ganyan po siya. Lagay natin yan dito. So dito natin siya ay kabit. Tsaka tuturuan ko kayo kung paano ito i-wiring. Kabit na natin tong bracket mga lods, yung bracket na ating blow water lights. Okay. Ito natin ito ilagay. Diyan. Tansyahin lang natin na may distansya siya, na hindi tatama dito yung ilaw. So mga ganyan, yan siya. Tsaka mayroon pa itong rubber dito, nakadikit ko rin yung isa. Yan, meron siyang rubber para hindi magasgas itong telescopic natin. Idikit mo lang siya. Yan, idikit lang ng ganyan, tapos lagyan natin. Magandang bracket ito kasi alloy po siya, at saka yung bolt nya stainless, hindi ito kakalawangin. Mura lang po ito, mga 175 ang isang piraso. Kaya dalawang piraso in order ko, kaya 300 plus ang nabayaran ko. 2 hours later. Yan mga lods, nakabit na po natin ang ating bracket. Medyo mahirap na lang sa ikabit kasi medyo mahaba ang bolt nya, tsaka allen bolt. Tsagaan lang po para may kabit lang. Tsaka lagyan na po natin itong blow water. Yan po siya. Dapat nakayuko po sa kalsada yung ilaw, kasi bawal po sa LTO kapag kaangat or straight yung ilaw. So dapat nakayuko sa kalsada. Yun, dito naman sa kabila. Yun, ikabit rin. So wiring naman tayo. Tuturo ko sa inyo kung paano ito wiring. Meron po yang relay sa likod. Tutukan natin kasi mahabang wire. Dito naman tayo sa kabila. Tutukan natin dalawang ikot, kalak. Dapat parallel po ito. Ito yung negative, yung itim. Ito yung galing sa lights natin.
auxiliary lights. Yan. Kabit lang natin yung dalawa. Kulikan sila para maging parallel. Yung pula positive po yan, yung itim negative. Yan. Saka ito yung kanyang relay. Yan, kita ko sa inyo. 5 pin po yung relay natin, pero hindi natin gagamitin yung sa gitna. 4 pin lang ang gamitin natin. Kaya pinutol ko yung wire sa gitna kasi hindi na yan magagamit. What the fuck? Lang gagamitin natin. Huwag kayong magbase sa color. Kasi yung ibang sakit ng relay, iba-iba yung kulay. Ang basihan nyo dito, may number po yan. Ayan. Kung hindi nyo makita, gawan ko lang to ng diagram para makita talaga. Ito sa baba, yan ay number 30. Dito, number 85. Dito sa kabila, 86. Ito, yung 30, yan ay ikabit direkta sa battery. Ito, nilagyan ko ng pulang wire para hindi tayo malito. Para yan sa positive sa linya ng battery. Ito, naglagay na po ako ng wire galing sa positive. Tingnan nyo. So yan. Yan, yung pula na yan galing yan sa battery, at saka nilagyan ko na yan ang fuse. Nakalagay na yan dyan kasi yan ang ginamit ko dito sa relay ng to. Kaya ginagamit ko na yan. Oh, tingnan mo ang relay. Sira na pero gagana po yan. Nakakabit na yan dito sa relay ng ating busina. Ito po yun. Saka ito yung number 30 ng relay ng ating auxiliary light. Yan, positive po yan, direkta sa battery yung number 30. Ganyan po yan, oh, yung position sa socket. Yan, tinanggal ko lang para mas malinaw. Saka ito yung pula, yung kaharap nya, yan yung sa number 87. Ito ay sa positive ng ating load, yung blow water. Yung positive dito, ito yung wire nating auxiliary light. Dito yan ikakabit. Tap natin. Yan. Kabit na yan. Tsaka yung itong yellow na wire, yan po ay sa number 85. Yan ay sa negative ng ating auxiliary light. Dito yan kabit. Tsaka naka body ground po yan. Ito yung ground nya. Sana yon. Ito body ground po yan. Galing po yan sa susian. Ito ko kinuha. Dalawa yung kinuha ko galing sa susian, positive at saka negative. Kasi yung positive galing sa susian, magagamit natin yan dito. Gamit natin. Pero dadaan yan sa switch. Ginamit natin na 3-way switch. 3-way switch ang ginamit natin kasi yung ilaw sasabay natin to or busina. Kapag mabusina tayo, sabay ilaw yung ating auxiliary light. Tinatawag na yan na passing light. Pag pindot mo ng busina, sabay ito ilaw. Pero pwede rin i-off natin. Pwede pag busina mo
Hindi yan sasabay. Tsaka meron din siyang off on. Gamit ang ating 3-way switch. Ito. Yan. Yan ay domino 3-way switch. Yan. Pag ganyan, opo yan. Pag ganyan sa ibabaw, sasabay po yan sa busina. Pag pindot ng busina, sabay ilaw. Pag sa baba, steady po yan, steady. Bubukas ang ilaw ng ating auxiliary light. So, bakit tayo dito? Yan. Ito yung black. Yung number 86. Yung kaharap ng 85. Yung 85 dito negative po siya. Negative ng ating auxiliary light at saka body ground. Ito yung kaharap niya sa kabila, number 86. Ito yung positive niya. Positive niya is nanggaling sa ating switch. Ito yung tatlong wire sa ating 3-way switch. O tingnan mo, dalawa yung tinap kong wire, positive at saka negative. Kaya itong positive, yan, yung pula, dito yan dadaan sa ating 3-way switch. Kaya yung isa, yung blue sa switch, dito yan papunta sa relay para magkaroon ng kuryente po ito. Magkaroon siya ng supply. Dito siya nanggaling sa ating switch. Tsaka yung isa, yung itim dito, mayroon din yung supply papunta dito sa, tingnan nyo, positive ng ating busina. So, nasa relay po yan, kinabit ko sa relay ng positive ng busina. So, kabit na natin to. Ito yung negative ng ating auxiliary light. Dito natin ikabit sa yellow. Ito yung galing sa battery. Dito po yan ikabit, oh. Yung sa pula, yung sa number 30. Ito number 30 po yan. Galing po ito sa battery na may fuse na 10 ampere. Kabit na rin natin sa relay ng busina. So, relay po ito ng busina. Positive po yan. Para sabay ito yung itong wire na to, galing din yan sa ating accessories wire, yung sa susian, papunta itong charger at saka voltmeter. Yan, ito po yung linya niya. So ayan, maya natin yan, lagyan ng tip. Check muna natin kung gagana ba. Yan, switch on. Try natin sa busina. Ayos ka na po. So ayun, na-testing na natin, gagana siya. Kaya lagyan natin ng tip. Tip na natin ang mga connection niya para safety. Armac po ang gamit na electrical tip. Yan po ang gamit ko kasi subok ko na po ang tibay at ang tigas ng kanyang dikit. Matagal ko na po itong ginagamit. Armac na electrical tip. Balutin natin ng maayos para hindi mapasukan ng tubig, hindi mapasukan ng ulan at saka yung
pag washing natin, para safety yung wirings natin, hindi masusunog. Kasi kapag nababasa po yan, may posibleng masisira o masusunog po yan, or puputok ang fuse. Buti lang kung sa fuse lang. Paano kung ang ilaw natin ang puputok? Yan, sayang, mahal pa naman yan. Yan, tapos na natin lagyan ng mga electrical tape, kaya iligpit na natin to. Iligpit na natin tong mga wire nya. Yan, okay na po yan. Balik na natin tong ating calling. Yun, tingnan natin kung gagana pa yung ilaw. Okay, switch on. Yun, try natin sa busina. Off natin ang switch. Hindi po yan sasabay. Ito yung switch nya sa baba. Yan, iilaw po siya. Oh, baba, off sa gitna, sa taas sabay po yan sa busina. Tapos pag naka off, hindi yan sasabay, steady lang po yan. So ayos.